So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa Pyramid Egypt sa pagitan ni Alexander Usyk versus Rico Verhoeven na isang legend sa kickboxing. Ang inaasahan po na tatalunin lang ni Usyk itong si Verhoeven, ganyan po ang nangyari. Tinalo nga po ni Usyk itong si Verhoeven via technical knockout sa round 11. Bagsak nga po itong si Rico Verhoeven sa round 11 mga tol. Nakabangon pa naman itong si Verhoeven. Kinamada na ni Usyk itong si Rico. Isang segundo na lang mga tol, time na. Hininto na ng referee yung laban, kaya panalo itong si Usyk mga tol via technical knockout sa round 11. Pero nahirapan din si Usyk mga tol dito sa kickboxer. Ang tagal po kasi niya bago niya na figure out itong kalaban. Umabot pa ng round 11 bago niya nakuha itong si Verhoeven. Dahil sa panalo ni Usyk, siya pa rin po ang kampiyon sa WBC heavyweight at ring champion. Nananatili pa rin pong walang talo si Usyk. Umabante na po ang record niya sa 25-0 habang bumagsak naman po ang record ni Verhoeven sa 1 wins and 1 loss. Samantala, sa napalaban naman po sa co-main event, world champion na nga po itong si Hamza Sheeraz matapos niyang talunin si Alen Bigic via knockout sa round 2. Nasungkit po niya ang bakanteng WBO super middleweight world title dahil sa panalo ni Hamza Sheeraz. Nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na ang record niya sa 23-0 and 1 draw with 19 knockouts. Habang nakalasap naman po na kauna-unahang talo itong si Alen Bigic, bumagsak na po ang record sa 29 wins, 1 loss and 1 draw. Samantala, panalo nga din po itong si Jack Catterall. Nasungkit naman po niya dyan ang bakanteng WBA regular welterweight world title nang talunin niya si Sakram Giyasub via unanimous decision. Napabagsak pa nga po ni Jack Catterall itong si Giyasub sa round 1 at ilang beses pa niya itong napaggurugi. Pagkatapos nga manalo ni Jack Catterall, ayon kay Ed Hearn, si Rolly Romero na ang sunod na makakalaban nitong si Jack Catterall. Si Romero po kasi ngayon ang super champion sa WBA welterweight. Sa kabilang banda naman mga tol, 1 linggo at 6 na araw na nga lang po, magaganap na ang laban ni Janrel Casimero versus Luis Nery sa bansang Japan. Mukhang round 1 lang tatapusin na agad ni Casimero si Nery. Sa pinost po kasi ni Casimero ng laban niya dati dito kay Saul Sanchez. Sinabi niya na sa June 6 daw yung replay. Abangan nyo daw yan at wag daw puro iyak. Tumalpak na lang daw kayo kung sigurado na. So ang ibig sabihin siguro ni Casimero na June 6 daw yung replay. Kung tinapos kasi niya itong si Saul Sanchez sa loob ng round 1, ganyan din siguro ang makikita natin sa June 6 sa laban niya dito kay Luis Nery. Makuha kaya ni Casimero si Luis Nery sa first round pa lang? Pag nagawa niya yan, tiyak na pag-uusapan na naman po ang Casimero versus Inoue. Dahil kung si Inoue tinapos si Luis Nery sa loob ng round 6 tapos tatapusin lang ni Casimero sa loob ng round 1 itong si Nery, ganyan talaga ang mangyayari mga tol. Pag-uusapan ulit ang Casimero versus Inoue. Mukhang yan din po kasi ang balak ni Casimero, ang tapusin si Nery ng maaga. Mismong nabanggit na po yan ng Casimero brothers mga tol. Sinabing matatakot daw lalo itong si Inoue kapag tinapos daw na maaga ni Casimero itong si Nery.